Hello po sa inyo mga kalingap. Hello po, magandang gabi po mga kalingap sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali. Ayan, kung napanood niyo po yung vlog ko kanina, kung ano po ba yung resulta, kung normal po ba. Ngayon guys, malalaman na po natin kung ano ba yung pinakadahilan talaga kung bakit kumikirit daw yung dibdib, tapos pumupunta sa likod, yung sakit. Yun pala, meron siyang muscle spasms. Sabi ni Kalinga Pedro kanina. Kasi pag-attend po namin sa birthday ni Joy, nandun po siya. Nag-attend po siya mga kalingap. So, meaning, bearable or kayang-kayang gamutin talaga. At nawawala naman kasi talaga yung ganyang condition, which is yung muscle spasms or yung mga cramps, di ba? Normal naman po yung nagkakaroon tayo ng cramps. So, ano po ba yung muscle cramps, guys? Or muscle spasms? So, ito yung contractions, guys. Bawat contractions, bawat ramdam mo ng contraction, sobrang sakit. Yan. Ibig sabihin yung muscle mo, nagiging tight. Ganito, guys, nagiging tight siya. Pero yun ay napaka-common. And this is involuntary and unpredictable. So, hindi po alam kung kailan po yun. Kailan mo mararanasan, kailan yun dadapo sa'yo, di ba? Kaya yun po ay talagang hindi mo po alam kung kailan sa'yo, kung kailan mararamdaman. So although there are steps you can take to prevent a muscle spasm, yun, and treat it when it attacks. So marami tayong pwedeng gawin kung sakaling makaranas tayo nito. So those methods are not always dependable. Muscle relaxants, diba? Muscle relaxants, yun, gamot yun. Stretching, massaging are most likely to help. So, yun po yung pinaka-nakakatulong. Diba? Pinaka-nakakatulong po para ma-prevent yung muscle spasms. So, it occur when your muscle involuntary and forcibly contracts uncontrollably and can't relax. So, kapag may ginagawa kang isang bagay tapos hindi ka komportable, lahat naman ganun guys, kapag hindi ka komportable sa mga ginagawa mo, talagang may mangyayari talaga sa yung hindi maganda at hindi ka ay-aya guys, which is hindi normal, diba? Pero itong pong condition na to guys, yan, balik tayo sa ating pinaka-point. Ano po to? Normal and quite common. So they can involve part of all the muscle or several muscles in a group. So you can get muscle spasms anywhere in your body. Kahit saan pala ng type ng ating body, makakaranas pala nito, di ba? Ito daw po ang pinaka most common types include number 1, back spasm. So pananakit ng likod, parang nagka-cramps, parang nakakaramdam ka ng hindi ka nakaka-relax, yun, arm spasms. Yan, leg cramps, di ba? Kapag grabe yung takbo natin, tumalon tayo ng sobrang taas, di ba? Na stretch masyado yung muscle. Ayan. Grabe, yun pala yun. Or Charlie horses. Yun, tumatalo na sobrang tataas, guys. Na extend. Grabe yung extension, di ba? May neck spasms, which is napaka-normal, di ba? Pag nagkakaroon tayo ng stiff neck, di ba? Kapag may neck spasms, grabe masakit, tight. Minsan nga po, naglilid pa ito ng, yun nga sinabi ko kanina, ang stiff neck. Stiff neck. Stiff neck. Chest cramps, yun nga po yun yung nakita guys, kay Kalinga Pedro. So, nag-radiate daw po ito, yung chest cramps. Kaya nagkakaroon din siya ng back spasms, yung mga cramps na from chest, pupuntang likod. Abdomen cramps. Ay, abdomen cramps guys, parang ano naman to sa buntis to. May mga cramps. Rib cage spasms, yun din, rib cage spasms guys. Which is yun nga, diba, sabi nga daw dito sa left lungs, left lung part, yun. Yun nakakaramdam, so nagra-radiate sa likod. Who gets muscle spasms? So, sino ba nakakakuha ng mga or nakakaramdam nito ng mga muscle spasms? So, anyone at any time, pwedeng lahat guys. So, tanong niyo po ba, pwede din ang mga baby? Yes, pwede din po ang mga infants, guys. They can occur when you walk, diba? Pag lalakad mo lang, hindi ka nagmamalay, nagka-cramps na pala.
yung mga legs, di ba? Kaya minsan napapatigil tayo sa ating paglalakad. Kahit nga po pag upo lang natin, pwede natin maramdaman. And ito yung nakikita kong dahilan kung ba't nagkakaroon siya ng ganun. Pagod na sa pag-vlog, tapos mga bandang alas 7, yun nga po yung sinabi ko sa inyo, di ba? Bandang alas 7 ng gabi hanggang alas 8, nagkakaroon ng exercise o pag-gym. O, di ba? Yun guys, doon na trigger yung muscle spasms ni Papa Eddie. So, some people are prone to muscle spasms and get them regularly with any type of physical exertion, di ba? Grabe na nga yung pag-vlog mo sa umaga. Sabi na nating alas 7 ng umaga, naghahanap na ng matutulungan. Tapos alas 7 ng gabi, magkakaroon ka pa ng pag-gym, di ba? Kaya sobrang grabe na yung energy pag-exert ng effort mo, paggamit ng muscle, kaya yun, nagkakaroon ka ng muscle spasms or your cramps. Yan daw. Yan, mga athletes, normal, infants, di ba? Ano po yun? Pwede din magkaroon ng infants. Pregnant woman, o di ba? Kapag, sabi sa inyo, yung pagbuntis, pregnant abdomen, ano yan? Spasm. People over the age of 65, yun. Grabe sakit ng kasukasuhan ng mga elders. Kaya syempre yung mga matataba, di ba? Wala naman yun. Wala naman dun si Papa Ed. Sadyang ano lang talaga siya, pagod. Over fatigue nga lang, sabi ko. Are muscle spasms, muscle cramps serious? So most of the time, muscle spasms are not sometimes to worry about. So normal nga lang po talaga to. Normal natin itong mararamdaman sa ating buhay. Sa ating pagkatao. Kasi normal naman nagtatrabaho tayo eh. Normal nakakaranas po tayo ng ito. Kaya po, kailangan natin mag-relax. Diba? Kung pwede pa kayo magpa-massage, massage po kayo. Kaya yung ventosa, sarap niyo kaya. Yung naalis yung mga lamig-lamig sa inyong katawan. Paalisin na din nyo guys yung mga lamig nyo sa ulo nyo guys, yung mga basher nyo. Joke lang po. When involuntary muscle movements result from a neurological condition, it's called dystonia. Kapag sobrang malala na, kapag palagi mo naranasan, pag palagi nyo po naranasan, magtaka na po kayo. Yun po ay ibang-iba na to. Kasi pag palagi nyo naranasan, magtaka na po kayo. So what are the symptoms? Ano mga simptomas ng muscle spasms? Diba? Ano ba ang symptoms and causes? So, muscle spasms result from neurological condition. You may develop additional symptoms like muscle pain, muscle weakness, paralysis, wala naman si Papa Eds, numbness, baka nga po yung numbness na yun, baka nararamdaman na yun, tapos pinpush pa or nag-exert pa ng effort para mag-gym. Coordination issues, difficulty sleeping, difficulty sleeping, parang yun po yung nangyari, kaya siya nagpa-check up, diba? Vision issues, wala naman yan. Ano ba ang causes ng muscle spasms, guys? Yan, ito na. These are the following may be to blame in most cases. Ito guys ang ating sisihin. Sisihin natin to guys. Not enough stretching. Yan. Okay lang pala mag-gym, basta magkaroon ka ng enough stretching. Bago ka sumabak sa pag-gym or anumang activity na kailangan magkaroon or magbibigay ka ng effort ng sobra-sobra gamit ng iyong katawan, kailangan mo pala ng enough stretching. Ayusin mo yung pag-stretching nyo guys. Huwag niyong dayain sa stretching. Meron kasi dyan kapag stretching nineneglect eh. Hindi pinagpo-focusan, nagpo-focus sa exercise na talaga mismo, which is wrong. Kaya yon, nagkakaroon tayo ng cramps. Yan. Muscle fatigue, yan. Pagod na yung muscle mo, nag-jogging ka na sa umaga, tapos mag-gym ka pa, which is mali. Dapat isa lang. One at a time, guys. Di mo pwedeng pagsabay-sabayin ang mga bagay. Masasaktan ka lang, guys. Tingnan nyo, nasaktan na. Kasi pinagsabay-sabay. Pero hindi ko sinasabing sa papails nyo. Sabay-sabay, ha. Huwag kayong issue dyan, ha. Pinag-usapan natin dito yung sakit, ha. Yung condition. Exercising in extreme heat. Ay, grabe. Di naman mainit kapag gabi, alas 7.
dehydration, electrolyte imbalance, hindi naman. Stress, hindi naman siya stress kasi mahal naman niya si Biancy. Kanina nga guys, andun ang Edsy sa birthday ng si Joy, diba? Andun si Papa Eds guys, andun ang Edsy. Too much high intensity exercise, yun, grabe intensity. Gusto mong pumayat instant, kaya grabe ang pag-exercise mo, mali yun. Mali. Kapag sobra-sobra ay nakakasama talaga. Yung ano lang, kaya mo lang. Ano lang naman, gradual lang dapat. Hindi yung tipong bibiglain mo sa pinaka-intense na exercise yung katawan mo. Mali yun guys. Bibiglain mo isang tao, syempre, hindi yun okay. Pag binigla mo, dapat banayad lang guys. Sitting for long periods of time. No. Overusing your muscles, yes, yan din, poses yan. Standing or working on concrete floor, sitting improperly. Diagnosis and test, yun nga po ang diagnosis and test ginamit kay Papeds is yung chest x-ray. Ano ba yung itsura ng pagkakaroon ng muscle spasms kapag in x-ray? Dito yun guys sa may neck, dito sa likod, nakikita mo kapag medyo baliko yung sa may neck part, back, knee part pala, yan dito, nakikita mo sa x-ray. Pakita ko guys maya. So yun, management and treatment, yan, stretch the affected area, yan, stretch mo daw, massage the affected area with your hands or massage roller. Ako, grabe. Stand up and walk around. Apply heat or ice. Yun. Pamparelax guys. Yan. Apply daw ng heat or ice. Yung heat naman is warm yan. Warm. So take OTC drugs or the over-the-counter drugs guys. Yung mga pain relievers, which is nag-inom nga daw si Papa Eds ng ganun. Yan. Mga pain relievers na nabibili kahit walang reseta. Yun. Para purpose? Para mag-relax yung muscle. Diba? Po yun. Paano ba i-prevent yun? Perform flexibility exercise regularly. And drink lots of water. Stretch mo yung muscles. Diba? Stay at weight that's healthy for you. To prevent leg cramps yan. Ito kasi pinaka-common leg cramps. Use pillow to keep your toes pointed upward if you sleep. Kapag natutulog. Kasi kapag natutulog, diba guys, pwede tayong makaramdam ng tightness sa muscle, sa legs. Yan ang tinatawag na leg cramps. If you sleep on your chest, hang your feet over the end of the bed. Yan na pala yung dapat gawin para hindi natin dito makaramdam ng leg cramps. Kasi ngayon common yun kapag natulog tayo. Gigisingin ka talaga nun. Sobra. Ihang mo lang daw yung inyong mga paa over the end of the bed. Mawawala na daw agad. Stretch your muscles before you go to sleep. When you sleep, keep the sheets and blanket loose around your legs. Oh. Okay, living with when should I see my healthcare provider? Yun na nga yung ginawa ni Papa Eds. Frequent and for long time period ng pagsasakit ng chest. Pinakabilib ko dito kay Papa Eds. Hindi na po pinaabot ng 5 araw, 7 araw para magpakonsulta ni doktor, diba? 2 araw pa lang guys, pumunta na agad sa pinakamalapit na hospital. Guys, hospital, hindi po albularyo kasi huwag po kayong pupunta guys sa mga witch doctors. Ayan, maka-albularyo kasi baka mas mapalala po kayo. Mas okay na po nag-iingat po kayo ng sobra-sobra kaysa mag-risk kayo sa inyong buhay sa yung tipong hindi naman 100% gagaling po kayo. Kaya seek ng inyong health issues sa hospital or healthcare providers. Leg cramps will wake up at night. Significant pain nga yun talaga. So ano ba yung kakulangan kapag nagkakaroon ng muscle cramps? So, kulang ka daw sa calcium, potassium, magnesium, vitamin D. Pero para po sa akin, pala po kami recent nag-blood chem pa lang po kami recent. So lahat po ng electrolytes na to, electrolytes kasi to okay naman po normal naman po yung
vitamins and minerals nila guys. Yan nila Kalingap Prab, Kalingap Edo. Yun po, yung kami, nag-blood camp. Lahat po kami okay. Kaya po hindi po yan, hindi po yan concern. Ang pinaka-concern talaga dito, mag-stretching. Mag-stretching bago mag-gym. Huwag pagurin ang sarili. Kapag pagod na, huwag nang pilitin. Diba? Kapag pagod na yung katawan, huwag mo nang pilitin mag-gym. Pwede naman, may bukas pa naman, diba? May bukas pa nga guys. Diba? Kapag sobra-sobra yung sakit, huwag nang pilitin. Kaya magpahinga ka na lang talaga. Huwag mo nang i-push pa yung gusto mong gawin sa araw na yun. Kasi mahalaga ang ating buhay guys. Isa lang yan. Naku, hindi dapat yan sayangin. Hindi dapat yan pinapasawalang bahala. Kasi health is wealth. Yan ang ating kayamanan guys. Ang ating kalusugan. Ayan. Kaya yun. So kapag sobra-sobra daw yung cramps, yan, nararamdaman mo daw, intensity masyado, grabe na po yun. Iba na po usapan yun. Kaya mas okay po mag-seek ng help, ng issues sa health, yan, sa mga healthcare provider. So yung mga kalingap, this video is very helpful. Please give thumbs up, subscribe, and don't skip ads. Para po makatulong din po kayo sa aking channel. And syempre ginagamit po natin sa pag-charity. Ano tayo guys flexible channel tayo guys. Flexible channel tayo guys. Kaya thank you po sa inyong support, pagtitiwala, at pag-share po ng ating video. For sure marami po matutulungan nitong video na to, kasi hindi lang si Papa Eds ang nakakaramdam nito, kundi common ito sa tao, itong condition ni Papa Eds na nagpa-alarma sa lahat. Yun. Kahit po kay Boy, sobrang nag-alala po sa kanya, akala hindi na po makakapunta with ni Joy, pero yun, dahil nga normal lang to, at saka yun, common, kaya bearable naman to, yung pain na ganyan. Basta alagaan lang yung sarili, yan. Huwag hayaang magutom, mapagod ng sobra. Yan. Alagaan sarili, get enough sleep. Yan, drink a lot of water. Yan. Yun guys, yung pinaka best advice din. And syempre kung mag-gym man, yan, tapos hindi pagod, do some stretching. Dapat mahaba yung pag-stretching guys. Kahit sana mga 5 minutes, gano'n. Yan, okay na siguro yun. Kaya po yun. Maraming salamat Kalingap, and God bless us all mga Kalingap. Thank you po. Bye-bye.